nabalita na nga natin na break na si Jack Roberto at Barbie Forteza. Parang involved si na pagbibintangan, na kesyo dahil nga nag-follow tong si Barbie, may ganyan. Naku, itong si ko alam nyo lang, may nagre-remind, mayroon tayong tinatawag na 3 months rule. Dapat wag mo na daw kapasukan. Actually, parang kakalabas pa lang ng breakup, tapos congratulate siya ng mga tao. Hindi nung una nga lumabas, huy, congratulations, dahil meron ka ng Jack. Sabi ko, totoo ba to? Kala ko bluff. Tapos mami konti, may naglabas nga ng photo na ganyan. Mga Marites! Sabi ko, Kicking! Anniversary po namin ngayon, mga Marites. Second 2 years na tayo. Salamat po sa inyong lahat. Ito po, busy pa lahat. Pero labate muna ako. Good morning, good afternoon, good evening, good morning. This is your Dean Junardo. Alam mo po yung unbearable. Wala ba lang gano'n talaga? Unbearable Professor Ambet Nabos. Happy 2nd anniversary. Hello, ang inyong PhD, Rose Garcia. Happy anniversary. Pasensya. Akala ko ay tayo ano diba? pala, nagte-test. Ganon ang inyong Mega Marites lecturer, Mr. Fu. Happy anniversary! And welcome to Marites University! 2 years na! In fairness, 2 years na po ang Marites University. Ako mag-1 year. Diba? Baka naman. Wala ba kayong pa-hubs dyan? Dapat may balloons. Hindi, may pa-hubs. Bakit walang balloons? It will follow. Ay, oo. Wala pa, hindi pa nag-react doon sa message. Ay, kayo ang mga bulong kings, di ba? Kumusta naman ang mga bulong? Well, it's always there. Dahil dyan, nagpapasalamat po kami sa ating mga kamarites na patuloy na tumatangkilik sa Marites University. Kung bago pa lamang po kayo sa MU Entertainment Channel, don't forget to like, share, and subscribe para hindi nyo mamiss yung ating weekly episodes at syempre yung iba pa nating mga showbiz-related content. Happy anniversary! Diba? Happy anniversary mga Marites. Ito po. Ang bilis, ano? Simulan natin ang isang linggong Chismis! Ito. Sopronio Vasquez nakabalik na sa bansa at binigyan ng bonggang welcome sa Showtime. Ikaw muna, PhD. Oy, live na tayo, PhD. Yes, nakabalik lang si Sopronio Vasquez. I think hanggang siya dito. Ilang weeks ba? January lang din, babalik na din siya. Kasi may concert sila sa Cebu. Parang may concert sa Cebu ba? Yes. Yeah, magkakaroon siya ng concert sa Cebu. Sa pagdating niya, nag-guest muna siya sa iba't ibang TV show. Nag-guest nga siya sa It's Showtime. And then, kung akala ng iba, baka ABS-CBN lang si Sopronio, nagkakamali po kayo dahil may guesting din siya sa GMA. Like sa Sunday, mapapanood siya sa All Out Sunday. Mapapanood din siya sa ASAP. I think taping lang tong pareho, no? Tapos, mapapanood din siya sa Fast Talk, mapapanood din siya sa gayon din sa iba pang TV shows ng ABS. Mapapanood din siya sa ilang mga YouTube show kagaya nila Karen Davila, Corina Sanchez, yan ganyan. Iikutin niya yung mga yan. Diwata. Parang wala yata. Alam ko sa line-up. Okay? Yun. So, ang alam ko ngayon, inaayos pa kasi ang lahat-lahat. Kasi, of course, ang pinaka-manager niya ngayon, yung sa The Voice. Sa US. Pero dito sa Pilipinas, sa pagbabalik niya, sa unang pagbabalik niya ngayon, ang in charge, o ang namamahala dito ay ang PPL Entertainment. Kay Perry Lansigan. Yes. Yun po muna. Ikaw muna, susundan. Kanina nga, Monday, live na live siya. Siyang nag-opening ng sa It's Showtime kasi nagbabalik siya. Parang yun ang pinangako niya, sinabi niya kanina na sa lahat ng shows na magla-live siya. Although kahapon sa ASAP, nagparamdam na siya. Nagkita na sila doon, nag-viral pa nga yung
at binati niya si Ogie Alcacid, tapos pinakilala niya kay Regine, ito anak natin, lagalga. Hindi ko anak yan. Kaninong anak ka? Kaninong nanay kami, mga ganon, hanggang kay Gary Valenciano. Pero kanina, sa Showtime, opening number, bonggang-bongga, sinamahan siya nito mga bago, mga champion din ng tawag ng tanghalan. Yan, basta, mga yan. Wala ng mga pangalan ng mga yan. Na sinasabi nga ni Vice Ganda na kasi nga daw nung manalo nga si Sofronio ng The Voice, 'di ba? Nag-champion siya. Ang dami raw nag-bash sa It's Showtime kasi parang kini-claim na originally galing sa amin yan, bla 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 bla. So sinopla sila ni Vice, sinabi na, kahit hindi siya nag-champion dito, kini-claim talaga naming laking Showtime yan kasi kahit tapos na yung kanyang contest, nagsilbi pa rin siyang coach nitong mga yan, yung mga batang yan na naging champion nga. Tapos in-acknowledge naman yun ni Sofronio at binigyan nga siya ng award ito ni Ogie Alcacid bilang presidente ng Organisasyon ng mga Pilipino Mga Awit or OPM, binigyan siya ng parangal. Sabi niya, hindi kami nakikisakay sa kasikatan nito ni Sofronio kasi talaga naman diyan siya nanggaling. Yan, kasama sina Darren Espanto, si Noy Volante, sina Yen Constantino, nakasama niya nagduet, kanta-kantahan sila kanina. Ang husay naman. So, bongga lang yung binigay sa kanyang homecoming at chuchuchu. Deserve naman niya yung ganyan. Congratulations. Hey, welcome back sa Fronio. Wow! Grabe Yung mga taga-Cebu, sabi niya, may show nga siya doon. Sama siya ng mga parang close kayo sa Welcome back sa Olympia. Anong tawag mo kay Sofronio? Sophie. Bakit? Pwede naman soft. Pwede naman Ronyo. Ay, Chito Ronyo. Sophie na lang, di ba? Sophie talaga? Hindi man lang Okay, mga Marites. So, balita naman natin tungkol kay Gerald Anderson, Julian Barreto. Usapang kasal na nga ba this 2025, Pro? Yes! Kasi nga, nanggaling sila nung holiday sa Vietnam at pinag-usapan yung mga post sa mga picture nila, bla 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 bla. At may mga nagkukwento na di umano, di umano, na pag-usapan o planuhin yung tinatanong sa Hindi kanila. pa man na-open? Di ba in-open na natin? Dineded ba naman? Ayun ang masagot. Pero this time, parang nasa nasa... ba? Hold me close. Hindi, close pa ba? Di ba open na? Open naman talaga, open di ba? na. Dineded ba lang? Charot! So anyway, yun nga, baka nga this year daw, pwede nang pag-usapan or ilagay na sa plano yung paglalagay nila sa estado ng pag-mag-asawa or whatever. Basta bahala sila. Nakapag-general sila. dyan. Oo, at saka ang laganda ng katawan. Diba? Unfair. Sige. Ang tagal na nila. Tagal na ba? Matagal na sila. Bago pa mag-pandemic, di ba? Ilang taon ng Kaya hindi pandemic. talaga maiwasan na tanongin sila sa kasal. Alam mo naman pag matagal na. Pero syempre wala namang assurance pag matagal na nga. sa kasalan ng punta. Yun nga lang nakaraan, di ba? 7 years yun, 7 years yung Jack and Barbie. Parang mas kakabahan ka pa ngayon pag long-term Correct, relationship. Diba? You're not Kasi sure. may tendency na, yun nga, baka magkasawaan o marami na nadidiscover sa isa't isa. Then, mas madaling Wag na lang ba? Parang ang eksinong period na nadidiscover mo yung Kaya parang matrasan. Kaya mo na lang dumating. Diba kung kayo, di ba? Ay, ganun. Meron ba You'll yun? never hear the end of tingnan niyo si it. Derek at si Ellen. Biglaan yun, ha? Out of the blue. The same year, halos nagpakasal. Dito lang nga si Yorme nga tsaka si Ma'am Daini, di ba? Short engagement lang yun. Pero until now, yes. Tingnan mo ikaw at saka si... Ay, nako. Wag na ako isama. Okay na ako. Pero at least lampas na kayo ng 7 years. Oo. Nalampasan mo. Sagot ka. Sagot ka! Yung sinasabi Saan na kami mag-react kapag sinabi ko, ano na ako. At least nalampasan. Hindi naman natin mga kamarites kung nung taong nga ito matutuloy ang kasalang Gerald at Julia. Or Di pa Di pa. papag-uusapan pala Baka mauna pa si Sofronio. Sophie, di ba my friend?
Ito mga kwarte, topless photo ni SB19 Stel, pinusuan ng fans, Mr. Fu. Oh, ayan, na baka mauna pa ito magpakasal. Kanino? Hindi, grabe yung reaction niya. Eh kasi tsak marami magre-react. Hindi ko alam. But anyway, grabe ka. ipakita natin yung photo. Oo, sa may photo. Dapat Nakita ko rin yan, may resibo. Sa may resibo. Actually, nag-trend siya sa Twitter or sa X. Ayan. Sexy, ah. Marami siyang mga, parang mga apat yan na photo. Puro Yes. tagilid. Although meron din Tagilid, Oo, patagilid. Meron naman siyang harap. So, syempre, yung mga fans, aliw na aliw dahil sa nakita naman natin, bortang katawan ni Stel. Tapos ang kinis Bilang daw. sa Ayan yung paharap. Tapos ang kinis. Oo. Sa ano daw yan? Pangasinan, kasama ng ilang mga kaibigan. Although hindi ko nakita yung mga friends. Tapos may post din siya na video, pero hindi siya kasama. Kinuhanan lang niya yung beach. O, di syempre. Ready na siya, ha? Ready na Bakit naman hindi? beach ready. Oh, beach. Naku, ikaw nga eh. Ano nga si Stel? So yun lang. Oh, napakita sila At least, di ba? nakaganyan. Oo, ganda nung ano niya, ha? Okay. At saka kahit naman siguro wala siya sa beach, kung naka-topless siya, okay lang naman yung lalaki siya. So, okay lang. Pero syempre, nasa beach siya, di all the more na mas okay na naka-topless siya. Oh, diba? Okay. Saka maganda naman ang At katawan. maganda naman ang Di ba? katawan. Iba yung tsura, di ba? I like Pablo too. Yes. Bakit may Di palagi mo na? lang yung kasi pinakita ni Rose. No, di ba? Bakit dami ba yun? Nakatapos na si Pablo? Meron Oo, din. malay mo, di ba? Kasi... Looking Ito, forward to din. Pablo. Okay, di ba? Ito mga kamarites. Discovery Night, mapapanood na sa TV. Congratulations! Mga kamarites, asa na po? Ayan. Ito po ay mapapanood sa DATV, Digital ATV, tuwing Lunes, Monday, Wednesday, Friday, Sunday. Tuwing Lunes man. Monday, Wednesday, Friday, Sunday at 9:30 p.m. Wow. Wow. Four times a week, ha? Okay, Digital 8 maganda TV. yung mga nakarang episodes ni Yorme. Dahil nga busy sa ngayon. Basta panoorin niyo po yung episode na yan. Saan yung Digital ATV? Sa, ano ba Free yan? TV yan. Free TV. Yes. Anong channel? Dapat may 31. Ayun. Hindi nilagay, lagot kayo. Channel 31. Channel 31 daw po yan, Digital 8 TV. Discovery Night. Discovery Night. Monday, Wednesday, Friday, and Sunday. 9:30 p.m. Ayun. Okay. Maraming interesting na ano yan, interview. Na Oh, yan. Yun na, oh. Oo. Oh, Pogi ni Yorme. Correct. Oo. Kala ko si Okay, Joaquin. recess time at may mga... Okay, ito, tuloy-tuloy tayo mga kamarites. Ito, Jan Estrada pumalag sa pagkakaling kay Barbie Imperial. Yes. Dito pa lang sa pagkakareact ni Jan Estrada na to, talagang gusto ko isipin na talagang isang malaking invento o fake Ano news bang story ginawa ba? ano ba Kasi nag-iisip nga, yan? iniintriga nila si Jan, si Richard Gutierrez at saka si Barbie Imperial. So sinasabi nila na parang si Jan din ay sinasabing kasi na link din kay Barbie or nagkaroon sila ng affair na lang, before. diba? Oo. Grabe. Yes. At nag-react si Jan dito. Sabi niya, ayan o. Sabi niya, unang-una hindi ko alam kung sino o saan nagsimula ang kalokohan na to na nagli-link sa amin ni Barbie Imperial. Hindi ko po kilala si Barbie Imperial. Kilala ko siya bilang isang artista pero hindi po sa personal na level. Sa talambuhay, natawa ko eh. Sa talambuhay. Anang buhay niya. Talambuhay. Sa talambuhay. Sa talambuhay ko siguro ibig niya sabihin. Yes. Minsan ko lang ho siya nakita sa Christmas special ng ABS-CBN ng 2021 or 2022 pa. Pandemic pa to. At yun na ho ang huling pagkikita namin sa naaalala ko. Totoo po, magkasama kami sa Batang Quiapo. Pero ni minsan hindi kami nagkita dahil po iba ang grupo niya o unit at director niya. Tama. Kung sino man nagsimula nito, pwede kang maging komedyante. At sa mga online newspaper, o tabloid, or chismis site, bago nyo siguro ilabas ang isang bagay, mag-research muna kayo. Kung meron kahit na 0.1%
na katotohanan. Yun lang po at maraming salamat. Happy New Year po uli sa inyo. O, di ba nagpasabog si Jan Estrada ng New Year? Bakit talaga sa caption niya, alam mong gigil na gigil na. Kasi di ba si Jan Estrada, halimbawa meron siyang intriga o issue. Tahimik lang yan Hindi nagsumasalita. Hindi nagsasalita. Pero ito, talagang mukhang hindi talaga totoo. Kasi ang haba nung nasabi niya. Saka siguro nga, talagang hindi sila magkakilala. Para nga naman. Parang far-fetched talaga. Parang saan ang Saan galing? naman, ano man pinagbulan nung binililink lang sila? May issue na Parang- ba nag-away daw Yes. si Richard Gutierrez tsaka si Jan Estrada. Oo, parang pinag-react pa nga si Tita Annabel. Parang gano'n. Ayan, kaya ganyan yung photo. Oo, may invento, Alam mo, ang no? iniisip ko din niya, siguro careful din si Jan na lalo na kung wala namang katotohanan nga naman na malik sila ni Barbie. Siguro ayaw niya din na magkaroon sila ng something ni Richard or issue. Teka lang, wait. Magkasama ba si Richard tsaka si Jan? Hindi. Sa show? Sa Incognito, hindi. Hindi. O, paano nga naman Pero kasi, alam mo yon, ayaw na lang siguro niya na basta. Lahat na naliling si Barbie Imperial. Grabe naman. Parang halos lahat. Meron doon pati nga Jack Roberto kami nililing din siya. Baka si Barbie, Oo, di ba? Fortesa. Barbie Fortesa Fortesa naman kasi naman yun. Ay, Grabe. naku, ayaw ni Mr. Pasha. Ay! Ni Chino. Oo. Sige Sino? na nga. Asya. Talaga. Okay. Ay, ako, grabe ka. Isa pa daw, sabi ni Sean. Chino Pasha. Oh. Enjoy na enjoy siyang sabihin. Di ba? Tugaw. Oo, wala naman. Ito, tuloy-tuloy tayo mga kamarites. Maris Racal, nagparamdam na sa SOCMED. Aray ko. Parang multo naman yan. Oo, tuloy po. Apel daw kasama si Anthony Jennings sa Incognito FanCon, Mr. Fu. Oh, ayan na. Kasi nga, di ba, pagkatapos ng issue nila, medyo nanahimik. Parang nawala pa nga yung Facebook. Tapos ang unang ginawa, inactivate yung Facebook. O tapos ngayon, nagkaroon ng IG post. Kasi yung pelikula ni Maris Racal na, ano nga yung title? International, parang Sunshine. Ayun, Sunshine. Ito, yan. Ayan, nag-imbita siya na, Hello, Palm Spring International Film Festival. Get your tickets now. Yun lang naman ang sinabi. Tapos nilagay yung schedule. Ayan, ganyan. So, ano to, IG post. So, ayan. So, at least, ano na siya ulit, nagpo-promote na siya, balik na siya sa kanyang dating gawin na pagiging aktibo sa social media. Tapos, biglang nakita ng mga fans o ng mga fans, Na? baka magkasama sila dun sa FanCon na magaganap bukas. Malamang, oo. Kasi, di ba natatandaan natin, yung parang press con ba yung media launch na inalis yung litrato nila nung invitation. Oo. Inalis yung litrato nila ni Anthony Jennings. Oo, doon yung sa, doon yung sa Filmfest entry na in the Beverly tapos, Hills. nung parang syempre, sa float parade, tsaka yung mga ibinalik. O tapos ngayon, hoping sila, dahil yan nga, ayan, binalik yung photo nila, at syempre, kung nandyan sila sa photo, malamang-lamang nasa FanCon sila. So, hoping yung mga fans na magkasama sila na darating din sa first, FanCon. magaling sila ha. Ang ganda nung tandem nila doon sa And the Breadwinner is. Grabe. Pero iba na ang, hindi ko lang alam yung original na poster niyan kung talaga magkatabi sila kasi medyo lihis, nakababa At si... parang kulot-kulutan ha. nakababa si, Anthony. Nakita ko yung teaser. In fairness to Maris, magaling siya. Diba? Magaling siyang artista. Well, tingnan natin. Diba? So, tingnan natin. Malapit na yan. Naalala mo yung eksena doon sa Breadwinner, yung gusto mo tong maniko? Parang nag-react yung mga tao dahil Sa parang may sinihan. naalala. Kasi yung pagkakatanong na gusto mo tong maniko. Oo, sarap yung manimo. Anyway, sige. Palabas pa po ang mga entries, mahabulin nyo na. Ha? Para maaliw kayo sa Alin yung pelikula. mani? Ito Oo. Sold out pala eh. Kung si Marisa mag-aalok sa akin ng mani, kakainin ko. Talaga? Oo, dahil si Maris yun. May allergy ako dyan. Pero kung iba, katulad ni Pag iba, hindi ko sure. Pero hindi naman kung ino-offer, pwede ka naman tumanggi kung hindi mo tayo. Pero magaling ang tandem nila, mahusay talaga. Meron silang chemistry, mga kamarites. At yung pag-arte nila very natural. So, siguro madaling makalimutan yung mga nakaraang scandal or kasi mahusay naman din Tsaka talaga. kung hindi mamisa kung sobrang ganda or sobrang maaliw yung mga viewers, posibleng parang makakalimutan mas makita nila yung karakter kesa doon sa artista. Totoo ka. Diba? Bakit natawa ka, Rose? babasa ako. Abangan nyo. Comment. Matuwang fans ha. Abangan nyo magkasama sila. Ito po yung
Pepsi Paloma at ang pagsulpot. Yung sa pelikula tungkol kay Pepsi at ang pagsulpot ng fake FB account ni Angelo De Leon, Dudut Jaworski may kinalaman sa kandidatura ni Vic Soto. Vico Soto, I mean. Oh. Ayun, taranta tuloy ako. Hindi ko masabi yung the blank. Dahil kasi di ba, nagpalabas ng teaser. Teaser pa lang naman, di ba? Yes. Itong director na sino ang director to? Ay, hindi ko siya kilala. Yun. Favorite mo? Sure ako, hindi. Ayaw ko siya kilala. Basta wag mo babanggitin yung word Sige. sa movie kasi I'm very open. Sure ako hindi. Pero ayun nga, nagpalabas siya ng teaser at in all fairness to him, talagang marunong siya mag-ingay. Dahil nakakakuha ng atensyon. Oo. Sa online at kahit hindi sa online, di ba, na pag-uusapan yung movie, lalo na yung teaser na binagsak niya, kung saan mapapanood natin doon si Direk Gina Alahan na may tanong na sinagot naman nung ka-eksena. Yung gumaganap Alam mo, doon pala sa teaser na yon, is that acceptable? Kaya nga nasa digital Hindi bagay. Kung nasa pero kung theatrical yan o TV, talagang puputulin. Puputulin yan. Yun nga, hindi. Ang tanong, daan muna yan sa MTRCB. Kaya nasa digital ngayon. Parang inaabangan ngayon yan kung ano ang magiging verdict ng MTRCB. Iaalaw ba nila to or what? Anyway, para kasi nagkakataon. Di ba? May parang palaisipan pa kung sino yung producer now ng movie. Kayo ba alam niyo na? May narinig ako, pero sige, go. Yun na nga, may narinig din ako, pero wala pa namang konfirmasyon na yun. May narinig akong kesyo. Kesyo, ito daw kalaban di umano, ni... Oo, ito kesyo, di umano, kalaban daw nitong si Mayor Vico Soto sa Pasig, yung lalaban sa kanya ngayong eleksyon daw. Raw, di umano ang super producer. Daw. Meron din ako isang narinig na ikinagulat ko. Actually, may screenshot nga na isinan sa akin na di umano'y malapit daw sa direktor at nakita din silang magkasama somewhere. Itong hinihinalang producer din daw. So, dalawa yung nakakarating sa akin na di umano'y producer. Wait, yung dalawang yun, may kinalaman kay Mayor Vico? Sa politika. Yung isa, yung may kinalaman kay Mayor Vico. Yung isa. Itong isa, kailan ko lang ito nalaman, hindi siya konektado kay Mayor Vico, mas konektado siya dun sa tatay at mga tsuhin ni Mayor Vico. TVJ, to put it directly. Yon. So, sabi ko, parang, pwede. Pero, di natin sure. So, malalaman mo lang yan pagka pinasa na yan sa MTRCB kasi dapat nandun yung production company, di ba? Yon. So, ayun nga. Halos kasabay naman yan, lumabas naman na naglabas naman ng mga fake Facebook account sila. Councilor Angelo De Leon, Vice Mayor Dudut Jaworski. So, ang dami naglabasan. Buti nga na-hold nila kasi pwede kasing yung mismong account pa nila ang mawala at itong peke ang mamayani. Oo, mamayani, ganyan. So, parang kung titingnan mo, parang may nangyayari yatang mga hindi ka nais-nais, no? Oo. Daming involved. Yes. Diba? Parang mukhang medyo madugo ba ngayon ng eleksyon sa Pasig? Or baka naman ang tina-target talaga yung TVJ. Hindi nga natin sure kasi domino effect yan. Itong movie na to, live na tayo. Depende kasi yan kung may mga maniniwala, kung hanggang saan ito aabot. Correct. Siyempre may pinaglalaban daw yung direktor dahil kababayan niya, di umano, sa Olongapo. Pero ang malaking tanong din, kasi wala pa naman siya nito ng mga panahon na to. Paano niya, sino yung sources siyempre, niya? May mga sources, may mga ganyan. Pero how credible din? Ang malaking tanong nga ngayon, totoo bang ni-rape?
may rape ba na nangyari? Isa pa rin yun. Meron siyang Kasi caption na ina-trust daw ni Pepsi. may gano'n na nagsabi. Sinampahan ng kaso. Merong record talaga na sinampahan ng kaso noon. Tapos biglang binawi. Kung wala talaga siyang, Walang pagkakaalam ko ending na walang konkretong malinaw na Resolution. ito ba ay Umusad man lang, walang tumakbo man nangyari. lang. Yun. Pero ako talaga nakakagulat yung teaser. ay oo. Kasi diba? kahit nakakagulat. ako nga iniisip ko na kahit sabihin natin baka sabihin dream sequence lang naman yun. Halimbawa lang. hindi natin alam. Kasi maraming pakulo pwede. yung mga director na Pwede yan. may sabihin dream sequence but still binormalize doon at ginawang teaser. Kahit dream sequence yun, alam ko pagka pwede kang Totoo. idemanda doon. Hindi, kasi nga, pero still, Kasi may diba? malice yun eh, may Oo. malice. Lalo na kung yun ang inilabas mo na kinat mo in that way. Oo. Kaugnay ng balita nga niya, di ba, yung anak ng isa sa mga sangkot, na di umano isa doon sa mga sangkot, yung anak niya, yung anak ni Richie D. Horsey, kumonsulta na ng legal, lawyer, para sinatay na tingnan, siya. para pag-aralan kung ano mga pwedeng kaso or anong pwedeng gawin. Kasi nga, masyado ng distractive, mapanira na yung lumabas teaser pa lang. Pero sa kabilang banda, napakinggan ko, dugtong ako sa sabi ni Rose, PhD, na unang inalok ito nitong director na to, ng iskandalosong director na to, sa Viva. Pero tinanggihan, tinorn daw ni Boss Vic. Short makat lang kita. Isa pa nga sa palaisipan ko hindi kaya kako Viva din ang isa sa mga director or producer, sorry. Kasi we all know na itong director ay konektado sa Viva. Inalok nga. Prinisinta niya, siya sa pero nag-beg off si Boss Vic. Ito mula sa isang reliable source, sinabi talagang wag mo nang gawin. Hindi ako interesado diyan. Siyempre alam mo na may pinagsamahan din siguro sila ng TV kung iba pang involved doon. So pinasa, nagtanong, bakit daw kaya hindi? Na hindi pa naman daw nalalaman kung ano yung kabuuan ng kwento, ganyan-ganyan. Sinasabi nung source. Sabi, dahil dyan, sana wag mo na lang panghimasukan kasi kung nung buhay pa yan at mayroon pang mga involved na taong pwede magsalita, hindi na nga nag-prosper yan. Hindi na pag-usapan yan dahil talagang may mga sinasabing, kasi parang ano bang tawag natin sa pelikula pag ginagawa ng director, yung may cinematic license na yung salitang yun, hindi naman doon patungkol lang doon sa physical na nangyayari, kundi doon kung paanong in-exploit yung talent, ganyan-ganyan, na kasama yung ibang mga director o ibang artista na mga di kalibre, kagaya ni Mon Confiado na gumaganap na kanyang manager nung araw. Kasi kini-question din ito mga artista lalo si Direk Gina Lahar, isang batikang director at actress, Rosana Roses, Charmaine Belcamino, and Bon Confiado. Sinasabi, kung talagang matino ang sa palagay na yung pelikula, ba't tinanggap ninyo? Naghihirap na ba kayo? May mga ganun kasing akusasyon, yung mga basher, mga netizen. Pero sabi, hanggat hindi daw kasi napapanood yung kabuuan, wag daw mag-gusto. But still, ang husay-husay nitong director na to na magpakulo dahil na-achieve niya yung ingay Ingay, iskandalo, mapanira and everything. So, again. Totoo to. Nagpaalam yung director na gumawa ng film outside sa Viva. O according sa post niya. Walang tayo dun Ang malaking tanong sa akin, how reliable yung sources niya to create this movie? Kasi, di ba? Kasi pwedeng maraming hearsay Paano kung pinagsama-samang hearsay? Yes. Pero kung the source is really reliable and credible, why not? After ilang dekada, kung totoo talaga to. 1982 yan, 1980, Ay, kapapasok ko niya. 1982. Grade 2 pala ako niyan. Diba? Pero may memory na ako so, niyan. Ano to, kasi gusto lang siguro talagang mag-ingay at na-achieve niya sa ngayon. Na-achieve niya. Napakagusay niya dahil achieve. Sana yung mga manonood po, yung mga nakikialam din, mas maging mapanuri tayo. Correct. Maging matalino rin tayo. Kung ano pa paniwalaan at hindi. At saka ako rin talaga nagtataka din ako, just in case yung mga artista na mga ginagalang at ikilibre. Mga award-winning yan Parang, tinanggap talaga nila. So parang napapadalawang isip ka, ano kaya meron dun sa story? Ano meron dun sa script? Pero hindi yung kay Direk Gina kasi yung linyahan talaga Lalo pat yung pinangalanan talaga. Lalo pat yung role na ginagampanan niya di umano ay naging very close doon sa binabanggit na tao na for the longest time nakasama niya sa isang serye na sitcom, di ba? Alam mo, napakasarap. Parang gusto ko tuloy i-message si Direk Gina bukas. At kumustahin. Yes. Kasi
correct. Anong napupulaan sila eh. Si Gina, si Mon Confiado. Hindi, sabi ba nga sa akin, naging parte rin ng ang TVJ si Gina. Recently nga daw, di naman recently, but parang mga recent episodes ng Itbulaga or mga contest, parang naging judge pa nga daw. Totoo. Yung mga bata, yung may mga... Nakita ko yung episode na yun. Tama. Pero alam nyo, to be fair din, di ba? Not for anything. Of course, nando tayo sa punto na kasi nga napakatagal na nito, parang hindi naman approve, wala namang... Hindi nga umusad eh. Oo, hindi umusad, walang anything. Kasi sa totoo lang naman, madali naman magbintang eh. Pero minsan sa pagbibintang natin sure kung baka naman totoo, baka or gawa-gawaan nga lang, gustong siraan. O for the benefit of the doubt, baka sabihin, masyado naman tayong parang ang utak natin, one-sided ang utak natin ay hindi talaga sila, wala silang ginawang hindi maganda or something. Pero kasi, ang ano ko lang, kung really credible and yung source, or kung ganun yung kwento, kasi hindi nga natin alam kung ano yung kwento. Kung ano ba to, comedy ba to? Or seryoso ba to? Fantasy ba to? Fantasy ba to? Seryoso ba tong paglalahad ng pangyayari doon? It's a prank! It's a prank! It's a prank! Kasi uso eh. Kung seryoso ang paglalahad talagang diretso yung salita, di ba? Pero i-correct kung seryoso ang paglalahad to ng pangyayari noon, parang sa akin, parang pwede ba yon na very damaging, very damaging. Wala kang basis or walang opisyal na legal na basis na meron sanang lalo yung issue yun ang pinag-uusapan. And from court record. Yes. Or at least kung may court record man lang or and what. I think libelous to kung talagang seryoso ang konsepto. Pero ito nga ang tanong, paano nga kung ito pala isang fantasy? Ay, nako. Ito pala isang comedy. Well, that's not hindi pa rin. Remains to be seen. Kaya nga, idudugtong ko lang kasi yung mga ibang na-involved doon na napapanood natin yung mga panayam, like ni Julius Babaw, ni kaibigan ni Eugene Assis. Si Eugene, na-interview niya yung Guada Guari, na dating kaibigan ni Pepsi. Si Sir Emmanuel, na-interview ni Julius Babaw, pati yung si Coca Nicolas nung, di ba, kamakailan lang. So lahat yun, pinawalang ano nila, hindi to totoo yan, hindi nangyari yan kailanman. So, basing from nagsasalita ng mga nakatrabaho at mga kaibigan nitong yumaong actress noong 1980s na nag-aakusang na rin, sinasabi na walang katotohanan. So, anong kaklaseng pelikula ito? Alam niyo, dokumentaryo ba to or what? May nabasa ako, ito ay parang sinulat mismo ng hindi lang malinaw hanggang ngayon kung siya ba talaga yung biological mother nitong ni Delia. Delia ang totoong pangalan niya. Si Delia Smith, di ba? Hindi lang malinaw sa akin yung nagsulat. Yung nagsulat ay sa totoo lang kilala natin. Kaibigan ko rin, masasabi, na adopted or biological daughter siya nitong si Delia. Pero hindi na niya siyempre naabutan si Delia. Si Delia po ay si Pepsi Paloma. Siguro mga 2 years old pa lang siya. So, ang mga nakukuha na lang niya ay yung mga anak ka ba ni ganito, ganyan. Kwento-kwento na lang. Tapos parang sa sinulat niya, nabasa niya doon yung sinasabing di umano journal o diary ni Pepsi Paloma. Pero still, sabi niya nga, hindi din sure kung talaga bang legit na diary ito ng sinasabing ina niya or ng naturang actress. Pero base dun sa diary, parang di umano ang sinasabing dahilan ng kung saan siya ay nag-commit ng suicide noon ay parang pera, parang mga problema sa pamilya, depression, mga ganon. Parang di naman, sa nabasa ko, parang wala naman akong nabasa about yung doon sitwasyon na sinasabi. So, malaki talaga siyang palaisipan at yung tao na pinakabida dito, wala na na makakapagpatunay lang At saka yun na nga yung mga nakasama niya. Hindi salita ang patay. Hindi na. Pero yung mga nakasama niya, nagkapatunay na hindi. Ano ba laban pa natin dito? So, ang issue lang dito, yung buhay, bigyan mo ng kaukulang respeto. Lalo na rin yung siguro yumao. Ay naman purpose. Kasi unfair naman. Diba? Yun ang may purpose nung director. Yun, at nagtagumpay siya. Mas gusto ko na susugan yung sinasabi kanina na may halos siguro talagang politika kasi hindi ko naman din kini-question ang kakayan at yaman nito ni director na to, na kaya niya mag-produce ng ganyan at bayaran itong mga di-calibre mga artista. Parang kasali siya na nailakot. Pwede naman. Hindi naman natin kukwestiyonin na pero
feeling ko may mga ibang nag-finance or nagpondo dito. Posible. Para magawa Para isusog talaga. Baka meron talagang Ang dami purpose. mga apektuhan kasi, di ba? Kasi alam nyo, ngayon pa lang, feeling ko meron ng effect. Nakapaisip na, ni Vic Soto. Ito na naman. Para ilang dekada na to. Ito Lalo na yung mga, naman. Pero lalo yung mga alam nyo, bagong tao ngayon na ngayon lang siya Pero nakikilala. ito parang matinding level kasi merong kung just in case seryoso yung pelikula, may narration na kasi ng mga una, di ba, para nababanggit lang. Tapos mamamatay na after 1 week, after 2 weeks. Tapos babalik ulit, mababanggit na naman. Pero ito, kung merong dokumento o merong isang mahabang pelikula. Di ba? Ngayon lang. Nalagay naman lang sa this is based on actual court records. May gano'n, di ba? May mga ganong disclaimer na Hindi, gano'n. lalo na kung walang katotohanan, yung diba? matagal na binibintang sa TVJ o kay Vic Soto per se, may mga anak yan, lalo na si Borin. May mga batang anak ngayon. Titingnan diba? din natin At yung... mga apo. At mga apo. Kung ako si Bossing siguro, di ko alam kasi minsan parang gusto mong hindi. patahimikin na lang Kasi, pero syempre hindi din natin alam, Bamya, anong posible maging epekto rin sa mga bata. Di ba? Basta ngayon nagkakaisa tayong lahat, very damaging itong nangyayari na ito at siguro talaga kinakailangan ng mapanood or magkaroon man ng buong produkto to para mahusgahan talaga kung para saan ba talaga itong pinagmamalaki nitong director. Naku, director. Tuloy-tuloy lang tayo mga kamarites. Ito, MMFF50 extended till January 14. Box office receipt ng festival, kinapos sa Target. At ito, Vilma Santos, nagbigay pugay sa kaibigang Yumao at no comment sa MMF controversy. Bago sagutin yan ni Prof. Ambet, thank you sa ating 1.4 live. Thank you. Salamat. Ayan, maraming salamat. Don't forget to like, share, and subscribe mga kamarites. 1.4 live viewers. Maraming salamat. Thank you, Dean. Go. Okay mga kamarites, yung gusto nyo pang panoorin, hanggang 14 pa po. Next yung 10. Sended sa mga selected cinemas, Yes. yung 10 entries. At base sa bali-balita, 600 million pala kinikita ng 10 pelikula. Pero unofficial po yan. Mga sa social media lang mga naglalabasan lang po yan. Pero who knows? Baka nga mas marami pa. Pero alam nyo, kung hindi lang siguro almost or 1 billion ng last year, ang rewind per se. Malaki to. Alam nyo, yung 600 million, malaki na malaki yun. yun. Yung 600 million, Success ibig yan. sabihin, yes, matagumpay na na-idaos na ang MMFF at ibig sabihin, kumita na rin halos ang 600 karamihan million, sa mga... 600 million. Kasi ang Kumpara naman doon sa mga ibang pelikula na nag-first day, last day, nung hindi MMFF, di ba? Kasi ang nangyayari kasi, may comparison na meron na tayong parang nire-reach na, ito ang last year, Leverage naka 1 billion. Dapat maka 1 billion din or mahigitan. Pero alam niyo, hindi ko makakalimutan yung sagot sa akin ni Attorney Romando Artes. Nung tinanong ko siya na, Attorney, nakikita niyo po ba na posibleng mahigitan ng 50th MMFF ngayon ang last year na almost 1 billion. Ang sagot? Sabi niya, syempre umaasa sila. Pero of course, minsan mahirap masabi, lalo na yung Hello Love Again na kumita ng Kagagaling lang 1.something billion. Sabi niya parang napakahirap po na Malampasan mahigitan man o lang. malagpasan man lang. Pero ayun po, sana po kumbaga wala naman silang ganong pressure sa sarili nila na dapat siguro maka 2 billion tayo or more. Wala naman. At ang maganda sa nangyari ngayong 50th anniversary, lahat nga na-distribute yung earnings Hindi man ganun, hindi man inabot ng top notcher yung ganung kalaki, pero lahat kasi sabi kanina, kumita. Lalo na yung mga low budget lang. Yun talaga. Tubo na yun. Tubo na yun. Diba? Anyway, kaugnay na balita niya kasi diba may mga kontrobersiya nga tungkol dun sa hindi na award, hindi na nominate, ganyan-ganyan, blah 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 and so on. Nung nakausap ko si Ate V kahapon, sabi naman niya, move na tayo. Ganyan naman talaga kahit saang
our giving body, kahit sa ang contest, may nananalo, may natatalo, may mga binibintangan ng ganito, ganyan-ganyan. Ang importante, ang objective natin ngayon, sabi niya, sa tinagal-tagal ko sa industriyang ito, lahat, mapabalik nga natin. At kung nagtatagumpay tayo dito, sana mas lalo pa, kahit hindi lang festival. At yun na nga, kaugnay niyan, kasi tawag siya na tawag kahapon, naawa din ako, kasi kahapon lang niya pinuntahan. Sa ng Dragon Babies. Oo, Wow. kahapon lang niya napuntahan si kaibigan nating Edelio na namatay nung bago magpasko, na alam naman ng lahat sa showbiz na kaibigan, supporter niya, ganyan. Nangako siya na bukod sa tulong na dapat binibigay niya, pupuntahan niya, magbibigay pugay siya. So finally, kahapon napuntahan niya na dun sa La Loma Cemetery. Na-cremate ba siya? Na-cremate. Pinuntahan niya na tawag siya ng tawa. Ang naliligaw kami, hindi namin chuchu ganyan, kasi wala pang ang pangalan si Kuya Ed. Picture pa lang yun. So hinahanap pa nila. Kasi boundary na pala ng Caloocan at saka ng Quezon City yung North Cemetery ba? hindi Mother Therese Colambari. Yun. Na pinuntahan pa rin. Nakakatuwa kasi galing silang Baguio na yung at least yung pinanindigan niya pangako niya. Sabi niya at least kahit pinahirapan mo ako, Edel yun. At pinahanap mo sa akin ito, nagbibigay papuri ako, papugay sa iyo. Sabi like yan. Nakakatuwa. At ang daming natuwa mga kaibigan na nagpahayag sa kanya na ibang klaseng friendship nga. At 71, kita mo naman ng isang Vilma Santos. So, yun lang. Bongga. Okay, bongga. Ay, ni Chino. Gusto Ay, ni Chino. nako, si Chino, ang director. Ito mga kamarites, Carlos Yulo, Athlete of the Year. Pero dead man pa rin sa family, Prof. Totoo ba to? Oo, kasi sa susunod Athlete of the Year nga siya? weekend po, bibigyan po siyang parangal ng Philippine Sports Association bilang Athlete of the Year dahil nga sa accomplishment niya. Dahil nakadalawang gold medal siya mula sa Olympics, ganyan-ganyan. And may nagkwento sa akin na parang iniimbita yung pamilya para makasama niya, magbibigay ng parangal sa kanya. Usually, gano'n naman talaga. Oo, di ba, na makakano dahil kung nga naman yung kasama ang mga presidente, yung mga mga nasa gobyerno. Pero parang hindi naman direktang nanggaling itong source na to, pero parang dinidecline, parang ayaw muna daw yatang Sino nag-decline? itong grupo ni Carlo na alam naman Carlo natin pala. kung sino na alam mo na, 'di ba? Ayaw natin magturo. Grupo o partner? Baka. O yan na sinabi na ni Rosa, 'di ba, na siyempre karangalan ng pamilya kasi naalala nyo nung bumalik siya galing Olympics, 'di ba? Courtesy call sa Malacanang kay presidente, 'di ba? Hindi rin inano yung mga So parang dito gustong gawa ng paraan ng mga namumuno ng Philippine Sports Writers Association na magkaharap naman kahit papaano at maisama. Pero parang dinecline daw yata yung invitation. Grabe, ang tagal na. Diba, no? Kailan pa nga nanalo? Kailan pa ba yung Olympics? Last This year, pero anong buwan? August, July, August. Grabe, more than half year na. Ganito ba talaga? Dumaan ng Pasko, bagong taon. Yes, diba? Nakakalungkot lang kasi 'di ba dapat may nag-i-effort na nga, 'di ba? Nag-offer pa nga si Manong Chavit dati ng magbibigay siya ng cash incentive. I'm sure marami naman nag-i-effort siguro from both ends, 'di ba? Pero wala, parang hindi naman daw open. At saka hindi, in fairness, kahit daw yung mga sponsor, gusto nila, lagi nilang tinatanong yung grupo ni Carlo. Grupo talaga ha. Hindi siya katandem. Kung sasama ba, sama natin yung pamilya, lagi daw may decline sa part nila. May narinig na rin akong ganyan na sponsor na may ito turnover, di ba marami siya natanggap na Siyempre naitanong. So may na-plan natin mo noon? Hindi ko alam. Nakakalungkot. Pero ayaw ni Chino. Hindi ko nakasabihan naman, nagpapaka-holier or Hindi naman. Pero di ba, nasa Ten Commandments. Di ba? I'm sure everyone will agree. Correct. Okay, di ba, Recess. That's how the cookie crumbles. David Licauco, chill lang at ni-remind tungkol sa 3-month rule, PhD. Yes, syempre nung nabalita na nga natin na last episode na hiwalay na, break na sina Jack Roberto at Barbie Portesa. Yes. Hindi po pwedeng mawala ang pangalan ni David Licauco, di ba? Parang kapag be-break nila, parang involved si David. Nagbibintangan niya, di ba? Napagbibintangan, na kesyo dahil nga
nakipag-break din daw sa girlfriend nung December. So, nag-follow tong si Barbie, may ganyan. So, kumbaga, may mga conclusion na yung iba kung ano talaga yung nangyari. Pero naku, hindi natin sure. Naku, itong si David, kung alam nyo lang. Hindi, tsaka lagi binibigyan kahulugan lahat yung post niya. Di ba? Correct. Chill lang. Chill yung mga lang. ganon. Parang nag-post lang ng chill lang. parang si Ang Lance dating lang, ngayon, diba? sinasabi Si ni Lance, si statement to Arden, ni siyempre David sa nandito, mga tsaka si fan. Don. O sa mga netizen na. Na-ready na siyang magka-girlfriend. Saka parang sinasabi niya na, chill lang kayo, wag kayo. Hindi, meron pa siya yung Getro yan. dito na may ligo na you or something. Yung nasa, nasa dagat ba or nasa falls. Napakita ng ayan, parang yan. Ano pinakita? Yung kanyang ano pa rin. Oo, tapos, ayun nga. May nire-remind si David na, David mayroon tayong tinatawag na 3 months rule. Ano tong 3 months rule na to? Na kapag nag-break ang isang tao, babae man yan o lalaki man yan, Sa karelasyon niya. dapat wag mo na daw kapasukan. Huwag mo na papasukan? Ibig Wag mo sabihin, munang wag mo na eksinahan. magsisimasok. Kayo kasi iba na sa isip nila. Parang wala ka sa what the fuck. Remember, I'm telling you. Nagulat ako coming from you, Rose. Hindi. Anyway. I use that word talaga. Huwag papasukan. Anyway, wag daw pang hihimasukan. Papasukan nga muna itong kung sino man. Halimbawa, baka daw, iniisip kasi nila, baka si David ay gusto na agad ligawan si Barbie. Or maging sila na. Or iniisip nga na iba sila na. So, wag muna daw. 3 months muna. Bakit 3 months? May ganun talaga. May ganun talaga ang rule. May period Gusto na nang pasukin, di pasukin na. Kung pagpapapasok naman, di diba? pasukin. Pasok Ay, na hindi ng pa. pasok. Di ba? Sayang ako pa to. Kasi daw para ma-prepare naman yung emosyon. Para ma-prepare dahil may huling pumasok. Kasi para ma-sure na halimbawa si Barbie, Lumabas yung pumasok. hindi yan lang. Hindi yung lang, Out yung... of, ano tawag natin doon? Parang hindi Rebound. Parang rebound. Hindi lang. Lalo Pero ngayon. kung lumabas na, di ba? Di pwede na magpapasok. Hindi nga, ikaw naman. Sigurado mo na sa 3 months na yon na nakamove on na. Kasi di ba meron parang... Ay, ready na siya. Parang the door is open. Come inside. Kasi parang may rule, may unwritten rule na Yes. pwede pang magkabalikan within that period kahit magkahiwalay. Baka pumasok ulit. Baka pumasok Hindi, ulit. saka parang ang hirap naman talaga nun. Baka mamaya, Kasi baka nalulungkot lang or baka Pero nakakaloka lang, sususugan doon, dadagdagan ko yung chika. Kasi di ba lumalabas din ngayon na yung parents mo or mama ni Barbie di umano ay dininay. na timbang na. Dininay. Yung mga ganun pa, alam mo naman. Pero alam mo, ito naman kay Mami Ami. Forteza. Kasi nasubaybayan ko ng konti tong sila Barbie during dinano nga yung serye nila, yung parang meant to be. Meant to be. Di ba, ang daming boys ni Barbie doon. Oo. Alam mo tong si Mami Ami, medyo nakiki-involve din talaga. Para siyang merong ina-eye lagi na dito siya. Alam mo, at that time, sobra siyang push na push talaga na Jack Roberto. As in, sobra. Kasi nung time na yun, akala ko ang medyo magkakamabutihan si Barbie at saka si May mga foreigners yun, yung di ba? medyo may foreign blood. Si Adi Raj. Hindi yun. Yung isa. Kenchan? No. Sige na. Go. Kaya pa yan. Yung isa. Archie Alemania. No. Walang Archie Alemania doon. Sige pa. Ayoko na! Lahat na lang na may issue. Anyway, yun. Post din ang post si Mami na kitang-kita mo na sobrang botong-boto siya kay Jack ganun ba yun? Roberto. Tapos ngayon lumabas ito. Nasubaybayan ko yun Tapos ngayon, parang dating tuloy, parang medyo nagsiship siya ng David. Pero hindi pala totoo yun. I don't know, kasi dininay niya Nag-post kasi siya, di ba? And sinabi niya na yung kanyang posting, it has nothing to do with Jack Roberto or with whatever na issue kay Barbie ngayon. Sarah. Yun na. Ayun, si Ivan Dorsner. Ayun, si Ivan Dorsner. Ang galing-galing ni Si Ivan, Techie Ace Tech. Kasi akala ko talaga. Si Ivan, dating PBB housemate yan. Akala ko talaga. Sa bayan ni na James Reeds. Nung time na yun, akala ko talaga. Alam ko si Kenchan, hindi
nung time na yon. Oo naman. Oo naman. Alam ko lang na hindi talaga. Grabe tayo sa oo Ayaw ko naman. naman They talaga. are very close at the time. Oo naman. Yun lang. Ay, nako! Oh. Meron pa tayo Sa isa. inyo? Meron pa ba isa? After Barbie, here comes Jack Roberto. Ay, Na oo. nag-launch ng skincare. Ang bongga ng Nakilala pangalan mo ng talaga. netizens. Totoo ba Ang to? brand name, J. Cole. Oh, di ba witty? Oh, hindi, una nung Smart. Actually, parang kakalabas pa lang ng break-up, parang 1 day o 2 days, bigla na lang lumabas yan sa ex. Tapos congratulate siya ng mga tao. Totoo talaga, ha? Oo, mukha naman totoo. Tapos, ang Hindi una- kasi dito, hawak lang niya, walang pangalan. Doon, Hindi, baka, ano alam mo yan, naman. meron siyang kuha na nasa background niya yan. Yung mga yan. So meron talagang J. Cole. Oo, tapos yung una, Dahil ng promo ng Jake. Oo. hindi, nung una lumabas, "Uy, congratulations, Jack." Sabi Oo. niya gano'n, dahil meron ka ng Jack Cole Oo. na skincare, ganyan-ganyan. Tapos sabi ko, totoo ba to? Kala ko bluff. Tapos mamaya konti, may naglabas nga ng photo na ganyan. Tapos ang nakalagay naman sa logo is J. Cole dahil bilang Jack siya. Oo. Tapos Cole. Kasi alam naman natin, may mga beauty products na merong ingredient na Cole. Tawa-tawa si Totoo naman, Gracie. totoo. Oo. Kahit mga toothbrush, di Ayan. ba? Naku, Yung Gracie. Alam mo, dahil diyan kukuhanin ka daw niya sa launching niyan na host. Oo naman. Hindi, pero sigurado ka dyan, ha? Baka Di naman, ba? baka Di ba? naman, Eto na nga, oh. yan. hindi ba AI lang yan? Hindi, ano nga, no? Tapos sinahawakan pa Bitayin niya. si Chino rin. Baka din, naman si diba? Chino ang may pakana. Hindi natin alam. Baka konektado si Chino. Baka si Direk din pa. Gusto niyang umingay ni Direk, ginamit din si Jack. Pero may mga issue kay Jack ha, dahil sa breakup, di ba? Na-pressure. Dami. Hindi, meron siyang meron pa nga lumabas, maliban dyan sa J. Cole na yan. Meron parang nung New Year's Eve, New Year's Eve, yun. magtukan. Merong kasamang afam. No, yun. Na photo. Afam na lalaki. Lalaki. Alam mo, inisip ko tuloy, nung nakita ko yun, ito ba nag-trigger? Kasi di ba, January 2 ba, tama, January 2, January 2, nung Last nag-post Thursday, si Barbie, inisip ko tuloy, trigger Could it ba to? be? It has something to do with Pero it kasi ba? the photo. Baka nag-inuman lang. Oo, kasi the photo, ipagpalagay na natin bading yun, halimbawa lang. Eh, syempre, pag party, ganun naman talaga, medyo touchy, lalo na pag lasing-lasing na. Tapos, syempre, New Year, talunan kayo. At saka Yakapan, ganon. meron tradisyon na naghahalikan talaga pag New Year. Magjowa! Ayaw magjowa! Kahit hindi magjowa. Naghahalikan? Oo. Hoy, hindi ko alam Saan yan? yun. Lucas talking. Baka naman doon lang sa lugar. Baka naman dyan lang sa bahay nyo yan. Sa garahe nyo. Habang naglulusis ka. Ano ito? Yan lang. So anyway, congratulations kung totoo man yan. Hindi kasi well, based on the photo, di ko nga alam kung AI, pero hindi. Mukhang totoo. naman makahawak na eh. Oo. Grabe naman ang effort ng AI. Bakit hindi tayo makukuryente dyan, ha? Hindi naman siguro. Alam mo, Chino, ha? Oo. Gusto natin, ang gusto Ano, natin, i-google nyo na nga, baka mamaya kuryente. hindi, ang gustong itry nga dyan ni Gracie, yung cream. Yung J So, cream. saan mabibili ngayon itong mga J. Cole products? Pero online. Ang all fairness to Jack, meron talaga siyang business. Nilaunch niya talaga yan na, di ko lang, yung pangalan lang, di ako sure. Katawagan mo nga si Meron Jack. siyang business nga na mga skincare, mga ganyan. Na, Ano ko nagulat ulit? din nga ako. Sabi ko, ang taray naman ni Jack. Alam mo, ganun talaga, no, pag ang mga J. Cole. celebrities na sa ganyan, biglang pumapasok Bye. yung component ng negosyo, pinagkakakitaan, Hindi, okay naman yung endorsement. at least, Positive. Oh, eto meron rin. talaga. Ayun na sa Shopee nga, Okay. J. Cole by Jack Roberto. Oh, masaya. Thank you, 1.7 Oo. na, mga Marites. Wow! 1.7! Thank you. Wow! Happy Thank you so anniversary! Okay. Kailangan bumili ni Ambet. Kasi nakalagay dito, the ultimate masculine wash. Ay, That address says all your concerns. Okay. May wash pala. Masculine diba? wash. Sana may sabon din bukod sa wash, no? I suppose meron din. Oh, iba ka talaga, Jack, ha? May cream. Oh. May sabon. Para saan yung cream ba? Ha? Para saan? Parang yung dry skin. Oh, diba? Yung mga mga hada-hada lipungan. Tapos yung Pero wash. gusto ko yung wash. Diba? Bongga yun, ha? grabe. Masculine wash. Kasi may feminine wash. Alam wala naman ba natin. lotion? Baka meron din. Pero wash na siguro hindi naman nakakalason yan, syempre. Alam nyo, grabe na itong airtime Alam mo, niya, no? Jack, ha? Ang Jack? Iba ka. Promote Jack, guess yun ka na rito. Wish ko lang. Dapat nga mag-guess ka Sino? na. And at least positive, nakakatuwa, di ba? Oh. Okay. Ay, Sige. naku. Oh. Sa natin kay Jack to. Oh, Jack, alam mo na. Oo, Jack, manood ka.
Ang pangalan, J. Cole Masculine Wash Active and J. Cole Masculine Wash Fresh. May active na may fresh pa. Pero tawa ko sa concern mo na sana hindi nakakalason. Oo naman, syempre. Kasi Bakit di di ba ba? nakakalason? Di ba yung iba nga, yung mga feminine wash, medyo na pag minsan hindi masyadong nababanlaman daw Nalalason sila? Sabi, may mga... Ano nalalason yung mga guy? Oo daw. Malay ko! Kasi di ba yung... Ay, ako mga Marites! Yung ating isang linggo! Diba? Isang linggo! Cheers, man! Mga Marites! Dahil po namin kayong imbitahin na sumali sa ating Facebook community group na nakapin ngayon ang link sa ating live chat at pwede na kayong sumali dyan. Don't forget to like, share, and subscribe rin sa ating MU Entertainment channel, mga Kamarites. Mga Marites, babalik po ang Marites University! Alam ka naman yung babae malason. Hindi ba? Inisip ko nakakalason. Ano? Yung babae, inumin ba yung feminist? Alam naman niya para dun yun. Kaya naman ang gagawin niya. Sino yung Kabaliwan natin Hindi nga kasi ka, di ba? kakainis kayo? Dahil ako na naman ang